ang maging mabuting halimbawa sa mga kabataan. Yan ang advocacy ni Brian sa ngayon. Hindi lang niya nais na mailayo ang mga ito sa mga masasamang bisyo. Gusto rin niyang matuto sila ng mga magagandang asal at mahasa ang kanilang mga talento sa pamamagitan ng kanyang mga proyekto. You're watching again U-Turn with me, Danita Rose, at kasama ko ngayon si Brian Isaguirre at sasagutin niya ngayon yung tanong ko kanina kung bakit siya or paano siya nag-U-Turn. Okay, so let's talk about the transition from pagiging bad boy mo sa pagiging good boy mo. Paano nangyari to? Actually, na-born again ako January 26, 2002. Saan ba We got invited sa Malacanang. Pinagbigyan ko lang naman yung lola ko eh. Yung pala yung God's appointed time sa buhay ko. Ang nangyari nun, may ginamit si Lord na isang pastor na nag-testimony that night. Then sinabi niya, after his preaching, meron isang tao dito na dinadaanan yung pinagdaanan ko noon. He was a former councilor in 6th District ng Manila. When he was 16 years old, he was involved in a murder case. Also, nag-serve siya for 11 years sa loob ng Muntinlupa. At dun na niya nakilala ang Panginoon. Then, during that time, talagang sobrang kasamaan din yung ginagawa niya. Pero, ibinalik pa rin ng Panginoon yung kabuhayan niya. Nung nakakilala siya. Ngayon, itong pastor na to, siya yung ginamit sa akin. Nung sinabi niyang gano'n, iniimbita ko kayo. Yun yung altar call. Napatayo ako. Napunta ako sa gitna. Nang hindi ko, wala, basta lang talagang napunta ako sa gitna. Tinaas ko yung kamay ko. Sabi ko, Lord, tama na to. Yeah? Sa'yo na ako. Tama na tong bad boy career na to. Have your way in me. Gamitin mo na lang ang buhay ko. Naisin mo kung anong gusto mong mangyari sa akin. I broke in tears. Hindi ko pinansin yung mga katabi ko. Wala akong pakialam. Basta binuksan ko lang yung puso ko. Yung pala yun. Yung genuine acceptance na nangyari. That night. Yun na nangyari na pagbabago sa buhay ko. From then on, eto na, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Oo. Snap of a finger, yung vices ko lahat natanggal. Nawala na yung cravings. Wow. Instant, Kaya nga, meron akong mga ibang kaibigan na mga unbeliever na sinasabi, Brian, nakakainggit ka. Kasi hindi gradually yung pagtanggal ko sa bisyo ko. Radical change. Ang nangyari. Then, even the way I speak. Before, palamura ako PI nga yung period. Yung period ko sa the way I talk. Kung magsalita ako, napaka-brusco. Pero ngayon, ang lumalabas sa bibig ko, P rin. Pero PTL. Praise the Lord. Praises naman. Oo. Wala lang bad words na lumalabas sa bibig ko. Nung may nag-aalok sa kanya ng drink, sabi niya, hindi na siya umiinom mula pa nung nakakilala siya kay Lord kasi ayaw niyang hanap-hanapin pa uli ng siya niya yung alak. So, nakita ko doon na hindi na siya nagko-compromise. So, I'm happy to know na talagang desidido siya sa pagbabago niya. The Lord God has really changed and transformed him. All his vices were gone away, and he has become a new creature. I was overwhelmed with joy, of course. Why do you think that happened? Paano kaya nangyari yun? Kasi, Parang ganito yan Pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, yung prayer of acceptance na ginawa natin nung time na tayo yung born again, talagang yung nag-manifest na ang Holy Spirit sa atin.
Kasi binuksan natin ang puso natin eh. So, nung nanahan si Jesus sa buhay natin, meron na tayong Christ-like attitude. Tsaka, yung buhay na na-experience ko ngayon, hindi ko ipagpapalit sa buhay ko noon. Bakit? Kasi, unang-una, nagkaroon na ako ng personal relationship sa ating Creator. Nakakaharap na ako sa tao ng nakangiti. Then, kung sa takbo ng buhay at sa biyaya na akin natatanggap ngayon, sobra-sobrang blessings. Magagandang blessings ang akin natatanggap. Before, dati puro good time lang. Hindi ako nagtatrabaho. As in, puro good time lang. Dati, inaabot ako up to wee hours sa bar. Di ba? Pero ngayon, inaabot din ako sa mga corporate prayers. Before, kami nagsasara ng mga bar. Di ba? Pero ngayon, sasara kami ng mga church. Kasi pag inaabot kami ng daling araw, di ba? Sa mga gawain. Ganon. Meron kaming mga gatherings, ako'y naiimbitahan ng aking mga brothers and sis na magbigay ng inspirational message. Yung iba naman, invocation. In different occasions, ako'y naiimbitahan sa ganon. Siya yung Brad na madali naming lapitan, lalo na pag may problema kami. Ganon. Andun yung mga advices, yung sis, Brad, wag ganito. Parang magulang na rin na nagpapayo na siguro dahil na rin sa mga napagdaanan niya before na wag ganito, wag ganyan. Pag-isipan nyo bago kayo kumilos, yung mga ganon. Dahil sa mga experience niya sa buhay niya, sa mga nangyari sa buhay niya, tinuturuan niya kami kung ano dapat namin gawin dahil naranasan niya na yun eh. Yung mga kahirapan sa pagiging fratman, yun, sinabi niya sa amin para maiwasan namin yun sa aming buhay. Yun. Gaya nga ng... Naninibago ba sila sa Oo, nung una, na nakita nila ako, akala nila nagbabait-baitan lang ako o ano na naman yung pinoproject kong image. Yung iba naman, iniisip o nafi-flip na ata. Di ba? Oo, kasi ganun eh. Di ba? Talagang, there was a time nga na meron isang malaking gathering kami, yung frat namin. Tinawag ako ngayon para magbigay ng inspirational message. Pagdaan kong ganon, sa libo-libong tao, nagulat sila. Si Brian na ba yan? Ba't may hawak na Biblia? Ano siya? Pare o pastor? Di ba? Ganon. Talagang asin nagulat. Nung una, yung iba nagtatawanan. Pero, alam mo, pag nakita nila sa buhay mo yung pagbabago, kahit hindi ka na magsalita, sila na mismo ang magsasabi meron pala talagang himala. Kasi kung ako lang mismo, hindi ko kaya baguhin ang sarili ko. Talagang meron Diyos na nagbago sa buhay natin. May nakita ka na ba sa kanila, yung mga friends mo dati, na nagbagong buhay na rin dahil sa nakita nila sa'yo? Eto nga eh, kahapon lang, meron kasing pinagpipray ko at nag-facilitate kasi ako ng values formation sa Marikina City Jail. May dumalaw sa akin na 2 inmates na nakalaya na. Ngayon, sinabi nila sa akin, Brother Brian, hindi nasayang yung pagpunta-punta mo sa jail. Hindi nasayang yung isinare mo sa amin na word. Nagbunga. Dahil maraming preso na nakalaya, ngayon patuloy na nagpapagamit sa Panginoon. Meron naman ako mga